of the month. So, June kasi is the month of the fathers. Talagang sila, months ng mga tatay. Kaya yung aking mensahe sa umagang ito, in continuation with Father's Day message, no? So mga kapatid, alam niyo po ba na kung kayong mga tatay ay nagdidisiplina sa inyong mga anak, ang Diyos din naman ay nagdidisiplina. So yung ating topic ngayong umaga is God disciplines. So open our Bibles on Hebrews chapter 12, verses 5 to 11. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Verse 8, besides this, we have earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time, as it seems best to them, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. For the moment, all discipline seems painful, rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So, tingnan natin verse 5, verse 6, verse 7, verse 8, verse 9, hanggang verse 11, 10, 11, puro nandoon ang word discipline. Kaya kung titingnan namin, dahil it is repeatedly 9 times, binilang ko kasi, parang 9 times siya, it is repeatedly 9 times, from verse 5 up to verse 11, nandoon yung word discipline. Kaya makita natin, if the word in the Bible is repeatedly and repeatedly over and over again, we must look at it as very important. Napaka-importante yun. Kasi binibigyan niya ng emphasize ang word discipline. Kaya sabi niya, kahit tayong mga tatay dito sa lupa, dinidisiplin natin ang ating mga anak, pero ang ating rin namang Ama na sa langit ay nagdidisiplina rin naman sa kanyang mga anak. So pagdating sa verse 5 and 6, sabi niya, mayroon tayo sinasabi sa inyo na kayo'y mga anak. Kung babasahin nyo yun, kinotlan yan sa Proverbs chapter 3, verse 11 and 12. Nangkot lang siya dito. Nasabi niya, my son, do not disregard lightly the discipline of the Lord. Ibig sabihin ng Panginoon dito, ibig sabihin ng salita ng Diyos, huwag mo iwalang bahala ang disiplina ng Panginoon sa iyo. Or, sabi niya, do not take it lightly. Do not be weary. Kaya nga gusto ng Panginoon, dinidisiplina niya talaga tayo Kasi napaka-importante ang word discipline. Ano ba ibig sabihin ng discipline? Discipline means we are trained. Tini-training tayo ng God. Pag dinidisiplina na tayo, discipline is not a punishment. Remember that. Hindi punishment ang disiplina. It is training. Tini-train tayo ng Panginoon to correct us. Kinokorek tayo, di ba? Kaya niya tayo dinidisiplina. He is correcting us kasi nakikita ng Diyos, aba, itong mga anak ko
magpamalo ko. Mapalo nga. Kasi ang Diyos na mamalo rin. Kung kayong mga tatay dito sa lupa, sabi nga, hindi masama ang namamalo pala. It is in the Bible. Kaya kayo totoo pala sa Biblia, pwedeng mamalo ang mga tatay ninyo pag kayo nagkamali. Kasi it is for correction. Tinutuwid kayo sa mali yung gawa. Kaya huwag kayong, sabi nga, huwag kayong to become weary. Huwag niyong gawin, akala niyo, baliwala lang kahit dinidisiplina kayo ng magulang. Huwag niyong gawin yun. Take it seriously, the discipline of your parents, and most likely, the discipline of the Lord. Kaya, anong sabi niya dito? Kasi, pagdating sa verse 6, kasi kayo yung mga anak ko. Kaya ko kayo dinidisiplina, sabi ng Panginoon. At kung hindi ko kayo anak, bakit ko kayo dinidisiplina? Kaya ko nga kayo dinidisiplina, sabi ng Panginoon, kasi mga anak kayo. Bakit? Ano ba ang sabi ng Panginoon sa mga anak niya? Because of Jesus Christ, you are now my sons through faith. Kasi nananampalataya kay Kristo, kaya anak kayo ng Diyos. Ang sabi niya sa kanyang mga salita, sabi niya ang lahat na nasa kay Kristo ay binigyan na ng karapatan maging anak ng Diyos. Ganun ang Diyos kabuti sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat na maging anak ng Diyos, pero nang dahil kay Kristo, inaro tayo ng Diyos na anak niya. So, palagpakan natin si Kristo sa buhay natin. Naman, for correction, sabi ko kanina, next is for training. Tinitrain ka ng Panginoon. Kaya kanya dinidisiplina. Tinuturuan ka niya, tinitraining ka niya, na ito ang lakaran mo. Huwag kang lumiko, huwag kang magkanan, huwag kang magbalikid sa likod. Ito yung dapat magdaanan. Huwag kang lumagpas. Do not step beyond the point because that is sinning. Kasalanan na yun pag lumagpas ka doon sa boundary na gusto ng Diyos sa iyong lakaran mo. Kaya yung mga magulang dito sa lupa, kaya kinukorek nila yung mga anak nila, kaya dinidisiplina kasi gusto ng mga tatay dito sa lupa na kayong mga anak ay tinitraining niya kayo kung paano kayo maging mabuting mga anak, kung paano kayo maging mabuting mga anak ng Diyos, kung paano kayo maging mabuting mamamayan, kung saan man kayong bansa, siyempre Pilipinas tayo, para maging mabuti kayong mga mamamayan ng Pilipinas. Na hindi kayo yung basagulero, hindi kayo yung gumagawa ng krimen, ayaw ng Diyos yan. Kaya nilagyan na tayo ng mga tatay dito sa lupa. Kasi gusto ng Diyos, kayong mga tatay, mayroon kayong tungkulin to discipline your children. Para i-correct sila, kasi kung kayong mga tatay, hindi niyo i-correct yung mga anak nyo, ibig sabihin, hindi niyo mahal ang mga anak nyo. Kaya nga ang Panginoon, kinokorek na tayo Kaya kung minsan sabi natin, bakit kaya kung kailan ako naging Kristiyano? Nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko dapat gawin. Pero yung mga bagay na dapat ko sanang gawin, hindi ko nagagawa. Because, tao ka, minsan, nandito ka pa sa sanlibutan, minsan yung kalaban mo at minsan yung sarili mo. Hindi mo kayang labanan yung sarili mo. Kaya sabi ng Panginoon, tinitrain ka niyan. Iwaksi mo yan. Lahat ng bagay. So mayroon akong verse dyan. Titus chapter 2, verse 11 to 14. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of God. Anong sabi ni Titus? Sabi niya, kailangan we have to renounce ungodliness. Anong ibig
rebellion, disobedient ninyo sa magulang nyo, and also to God. Ano pa, yung ginagawa ninyong mga kahalayan. Alam mo, ang kahalayan, hindi lang yung sexual pleasures. It is also, alam mo yung nanonood ka lang ng pornography, kahalayan yan. Yung nanonood ka ng mga sexy movies, kayong mga teenagers, supposed to be under parental guidance yan eh. Hindi ka dapat pinapanood yan eh. Napanood lang niyo yan kung nandiyan yung present ng mga magulang nyo na nag-explain sa inyo. Ito, huwag ninyong gayahin ito. Dahil tingnan mo yung nangyari dito sa pelikulang ito. Di ba? Hindi mabuti yung pinangadatnan. Di ba napaliwara siya? Di ba nabuntis siya? Di ba ang agang edad mayroon na siyang anak? O yung iba, lumalayas. Yung iba, dahil unwanted pregnancy, nagpapa-abortion. Ganon yung ibig sabihin. Iwaksi mo yan, sabi niya. At anong sabi niya? Passion. Worldly passions. Pag sinabing worldly passions, yung naghahangad ka ng yaman ng iba. Ibig sabihin na iinggit ka sa iba. Naiinggit ka sa mga taong bansa. Ito pinagpapala. Samantalang hindi sila nagtatrabaho ng patas. O sila nag-o-online sabong. Bakit sila kasaganin yung buhay? Eh ako, alas 7, papasok ako sa trabaho. Uuwi ako alas 5. Bahay, trabaho, sabi ni sister sa kanyang husband. Pero bakit? Ganito pa rin. Ba't sila yung mayaman? Sila nabibili ng gusto nila. They have their beautiful houses. They have their cars, no? They have their properties. O, ba't ako? Panig ko ang Diyos. Ba't? Payod ako sa umaga. Hanggang hapon. Uwi sa gabi. Tulog. Kasama ko yung pamilya ko. Pero kung gano'n yung routine mo kapatid at tatay, di ba nakuswerte mo? Naghahapon ka sa trabaho, pag uwi mo, datnan mo yung asawa mo, datnan mo yung anak mo sa bahay. Pagdating ninyo, kain na tayo, kahit yung ulam nyo lang, itlog, tuyo, napakasarap. Di ba? Pag dumating ka sa bahay, sasabihin ka ng anak mo na, pa, gusto mo kape? Napakasarap yun, di ba? Nang ikaw ng tatay, magtimpla ka ng anak mo. Napakaganda yun. Kasi alam mo, pag ang inyong mga anak ay gumagawa ng kaparaanan to impress your father, not to impress them because they're doing this because they love their fathers. Mami, yung tatay nyo, kaya ganyan yung ginagawa. Alam mo ba kung totoo, alam kung gusto ko lang kasi, naalala ko kasi nung minsan na mayroon din akong sweetheart. Na minsan mayroon din akong pinagtitimplang papel. Na noong araw, mayroon din akong pinayakap-yakap ka. Ganun yun. So, siyempre, naalala ko yung those were the days, di ba? Pero siyempre, hindi na yun. Tumigil ka doon? Hindi na yun importante. Kasi one time, yung panahon na yun, sasabihin niya, pagtimpla mo ako ng kape, sige, ikaw na lang. Hindi, sabi niya, napakasarap talaga yung timplang kape mo sa akin. O, diba? Naalala ko rin naman all those good things. Yung mga memories that are left behind. English yun, di ba? At diba? Ang importante, naalaala mo yung mga mabubuting bagay, not yung mga bagay na ginawa ng masama. Kasi kung isipin mo yung ginawa ng masama, ay parating pa lang baka pinaril ko na. Pero ang totoo yan, hindi ko naisip yung mga ginawa niyang kasalanan sa akin. Hindi ko naisip yung mga bagay na nagpainok sa akin noon. But what I am remembering all the good things na ginawa niya sa aming buhay. Yung ba,
pwede siyang maglaba. Naglalaba yun eh. Na pag natutulog yung mga anak, sila yung nagpapalit ng salupil ng likod. Pag nabasa sa ihi, sila yung nagpapalit ng lampin. Alam mo, sa totoo lang, yun ang tatay nila Chano. Although na hindi lang tama or hindi tama yung aming relasyon, kaya kailangan ng putulin. Kailangan alisin na. Kasi sabi niya ni Titus, renounce ungodliness. And what is ungodliness? To be living in sin, to be living in fornication, to be living in adultery. That is fornication. Eh kasi kung isipin mo, yung masama lang ginawa sa iyo ng kapwa mo, yung masamang ginawa sa iyo ng asawa mo, so hindi kayo pwedeng magtabi siguro every night. Diba? Kung alalahanin mo lang yung ginawa niyong masama sa buhay mo. Pero ang magandang bagay dito, sa ating mga Kristiyano, we forget the things in the past. Especially yung mga bagay na nagbigay sa atin ng kapigatian. Kinalimutan na natin yun. Kaya pasalamat kayo, yung mga asawa ninyo, mga born-again Christians, kasi they are not counting the mistakes na ginawa mo sa buhay nila. Alam mo yung ginawa nila? Kaya ngayon, you are living perfectly harmony in love with each other because the sins that your husband, your spouses has done, in-erase na. Ganon yung Diyos. Na nga, pag ginawa natin kasalanan in the past, nung wala pa tayo sa Panginoon, nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos natin ang tagapagligtas, alam niyo yung former things, wala na. Yung mga kasalanan mo, wala na. Yung ginawa mong mali, wala na. I-release na ng Panginoon. You are now a new creation. Bago ka na. Yung mga bagay na nakikita sa iyo noon, supposed to be wala na sa iyo ngayon. Yun ang importante. Yung bagong ikaw. Yung bagong ikaw. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Titus sa kanyang sulat, sabi niya, yung worldly passion. Ano yung worldly passion? Sometimes, hindi ba sa atin dito, we want promotions in our work. Gusto natin promotion, di ba? Sino naman ang ayaw ng promotion? Oh. Pero kung gusto mo promotion, just to step on others, do not do that. Na nagpapalapot kang bakit, siraan mo yung iba, huwag mo gawin yun, no? Tayo mga Kristiyano, hindi natin ugali yun. Gusto natin umangat, pero sisiraan natin ang mga tao sa paligid natin, huwag natin gawin yun. Kaya, ang mga tatay, alam nyo, sabi niya, kailangan, sabi niya, live self-control. Sabi ni Titus, kailangan ang mga tatay, we have, not only tatay, but all of us, we must live self-control. Anong ibig sabihin ng self-control? Ha? Kung ano yung hinanasan ng laman mo, kung anong gusto mo na alam mo na hindi maganda, control yourself. Pigilan mo yung sarili mong gumawa ng mali. Pigilan mo yung sarili mong gumawa ng kasalanan. Sabi nga ko, ang mata mo ay magdala sa isang impyerno, anong gawin mo? Ako yung kamay mo, magdala sa isang impyerno, anong gawin mo? Putulin mo. Eh kung gano'n yung panuntunan ng Diyos sa lahat sa atin, palagay mo kaya may mga mata tayo ngayon? Eh kung yung kamay mo, sabi niya, magdala sa impyerno, putulin mo. Lahat siguro tayo dito, walang mga kamay, no? Kaya, ang salita ng Diyos, sabi niya, gawin niyo yan. Gawin niyo yan. Self-control. Worldly lust, iwasan niyo yun. Sabi niya, ano pa? Renounce ungodliness. Gawin niyo yun. Mayroon siyang pinapagawa, mayroon siyang sinasabi na huwag ninyong gawin. Kaya nga sabi niya, kasi hindi yan sapat. Yung mga bagay dito sa mundo, na mga iba,
yung makasama natin ang Diyos at makasama ang experience natin. We are the partakers of God's glory. Sino mo yun? That is our blessed hope. Okay, discipline pa rin tayo. Hebrews chapter 12 verse 7 and 9. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? So, baliwanag. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dinidisiplina ka niya. Kung kayong mga tatay, may mga anak kayo, dapat disiplinahin niyo yung mga anak niyo. Sabi niya, kung hindi ninyo dinidisiplina ang mga anak niyo, ibig sabihin hindi niyo sila tunay na anak. Oh, kaya sabi niya, it is discipline that you have to endure. Ibig sabihin, pag dinidisiplina ka ng tatay mo dito sa lupa, pagtiisan mo. Kailangan mapagtagumpayan mo yung disiplina. Ano pa? Kailangan pag dinidisiplina ka ng magulang mo, maging ang disiplina ng Diyos, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to, kaya ko to. You have to endure discipline. Kaya nga nagdidisiplina ang Diyos eh. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Sabi niya, kaya ko kayo dinidisiplina kasi mga anak ko kayo. Dito na ngayon papasok, and I will be father to you. And you shall be sons and daughters to me, says the Lord. Kaya ko kayo dinidisiplina, kaya nga kayo may mga maranasan tayo mga bagay na hindi kaya-ayag dito sa mundong ito. May mga maranasan tayo kung minsan na pagsubok sa buhay natin. Minsan dapuan tayo ng sakit at karamdaman, minsan daanan tayo ng peste, minsan tingnan mo, pandemic. Samuel 7:14 and 15. I will be a father to him and he will be a son for me. When he does wrong, sabi niya, I'll discipline him in usual ways. Paano nagdidisiplina? Sinasabi nito, I will discipline you in usual ways. Ang tatay, pag nagdidisiplina, ano yon? Pamalo ka agad? Or pangaral? Pangaral? Pamalo? The pitfall and obstacle of this mortal life. Kasi sabi ng Diyos, marami kasing mga pitfall kasi ibig sabihin may mga kanal dyan, or may mga bangin, or may mga butas sa daanan. Kaya dinidisiplina ko kayo, sabi niya, para hindi kayo mahulog doon sa patibong. Hindi kayo mahulog doon sa kanal. Hindi kayo doon mahulog sa bangin. Obstacle, sabi niya, para hindi kayo madapa ng mga obstacles, maaring mga bato-bato dyan na nakaharang sa daanan nyo. Para hindi kayo madapa, hindi kayo matisod. Ganun yung ibig sabihin ng salitang ito. Na kaya kayo dinidisiplina. Dinalayo kayo sa datnan ninyo ng kapahamakan. Example, sabihin mo, huwag ka pumunta dun. Huwag ka manood ng beauty contest ng mga bakla. Kasi kung minsan doon sa beauty contest may nagsasabunutan, may nag-aaway. Huwag kayo pumunta doon sa mga party na pagdating mo doon sa party, nagiinuman yung mga kabataan, sumasayaw ng mga halal, partner. So kung kayo magulang, tawanan niyo ang mga anak niyo pumunta sa lugar na yun. Alam niyo kung bakit? Ayaw niya na mangyari sa
Yun din yung tatay natin sa langit. Ang sabi ng Panginoon, kaya mo kayo dinidisiplina. Sabi ng Panginoon, kasi maraming mga obstacle sa daan. Kasi maraming mga bangin dyan, maraming mga kulpon, maraming mga kanal-kanal dyan. Eh kung mahulog kayo, kaya ko kayo dinidisiplina habang hindi pa kayo dumadaan sa mga bangin na yan para hindi kayo mahulog, inaayos, pinukorek ko na kayo. Tinitraining ko na kayo. Ito yung hindi, kasi alam mo yung disiplina. Sometimes yung mga anak, pag sinabi ng magulang ganito, maging ang Diyos. Pag nagdidisiplina ang Diyos, magsalita ang Diyos sa atin, nang nais niyang gawin natin, alam mo minsan ano yung sagot natin? Hindi ko kayang gawin yan. Disiplina yan. Yung mga sagot natin, sometimes hindi ko kayang gawin yan. Pero ano yung sinasabi ng Diyos? Ano yung sinasabi ng mga tatay na kailangan mong gawin yan? Ganun ang disiplina. Kahit sabihin ng anak, Tom, I won't do yan kapag gawang ka ko. Pero kung ikaw disiplinado kang ama ng tahanan o magulang, sasabihin mo, anong hindi kaya-kaya? Gawin mo, gawin mo, gawin mo. That is discipline. Maging ang Diyos. Ganun yung gusto niya sa atin. Dinidisiplina niya tayo kasi hindi natin pwede. Pag sinabi ng Diyos sa'yo, maglingkod ka sa Diyos. Sabihin mo, kaya Lord. Anong sabihin ng Lord sa'yo? Gawin mo yan. Kung hindi mo gagawin yan, papadalan kita ng... Alam mo yung ginawa? Alam mo yung ginawa ng Diyos sa Egypt? Ano yung ginawa niya? 10 salot, di ba? Papadalan kita ng mga peste ng salot. Ito na, isa na yung pandemic. Pinadala niya sa buong mundo, halos throughout the world, ang pandemic na to. Yung pandemic, kung sa Diyos man yan, or sa kaaway na yan, ang importante, ang pandemic na to minsan, ginagamit ng Diyos para ibalik tayo sa Kanya. Para magtiwala tayo sa Kanya, di ba? Yung pandemic na to. Hindi ang pandemic na to, hindi ang sakit, hindi yung kahirapan ang maglayo dapat sa atin sa Diyos, kundi itong mga bagay na nangyayari sa buhay natin ang maglapit sa atin sa Diyos. Kasi, pinapakita lang natin na, sabi ni Sister kanina, sabi niya, lahat ng bagay, Diyos lang ang may alam. So wala tayong kaalam-alam ng bukas, ang alam natin ngayon. Kaya sabi niya, kahit dinidisiplina ko kayo, sabi ng Panginoon, sa 2 Samuel 7:14 and 15, sabi niya, kahit dinidisiplina ko kayo, sabi niya, pero hindi ko inaalis, I will never remove. Sabi ng Panginoon, my gracious love for you. Look at that. O, di ba? Kahit sabi ng Diyos, pinaranas ko sa'yo. Dinidisiplina kita, pinapalo kita, nararanasan mo yung mga bagay na hindi mo mararanasan kasi I allow it to happen to you just to correct you, just to train you into righteousness, sabi ng Panginoon. Pero, tandaan mo ito, anak, kailanman hindi maalis ang pag-ibig ko sa'yo. God still loves us. Mahal pa rin kami ng Diyos. That's why He disciplines us. Hebrews 12:10. For they discipline us for a short time as it seems best for them, but He disciplines us for our good, that we may share His holiness. Tingnan niyo, for they discipline us for a short while. Sino to? Tinutukoy dito. Kayong mga ama. Kayong mga ama, dinidisiplina niyo ang inyong mga anak just for a short while. Kasi hindi naman forever sa mundo, di ba? Pero sabi niya, as it seems best to them. But He, who is this He? He is our God. He is our
Kanina, sabi ko, discipline. Pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, tinitraining na tayo. Sabi kanina, may word kasi dito na, sa iba kasing translation, halip na mayroon siyang word na chastisement. Lalo na sa New King James, Nasvin. Yung mga translation sa ibang English, sabi niya, chastise. Anong ibig yung sabihin? Pag sinasabi, chastisement, ibig sabihin, pinapalo. Pinapalo ng Panginoon. Beating. Ganon. Papaluin ka ng Diyos. Kaya, sabi niya, ang Diyos, dinidisiplina tayo at pinaparusahan. Ang chastisement kasi, parusa. So ngayon, pag dinidisiplina ka ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ama mo. Pag dinidisiplina ka niya. Pag ikaw naman ay pinaparusahan ng Diyos, ang ibig sabihin, kaya kanyang pinaparusahan kasi He is the right judge. Nagets nyo? Pag ikaw ay dinidisiplina, ang Diyos ay ama mo, kaya kanya dinidisiplina. Pag ang Diyos, ikaw naman ay pinaparusahan kanya o pinapano kanya o tinutuwid kanya, ang ibig sabihin, ginagampanan ng Diyos ang kanyang pagiging judge. Kasi ang Diyos natin is justly. Ibig sabihin, hindi na pwedeng palampasin pag mali ka. He is a just God. Ngayon, kung ang Diyos, ikaw ay dinidisiplina kanya kasi tatay mo siya. Nakuha niyo? Ngayon, ang Diyos naman, pag pinaparusahan kanya kasi sa ginawa mo. Kaya ka pinaparusahan dahil sa kasalanan mo, hindi ikaw. Yung kasalanan mo ang ayaw ng Diyos sa iyo. So, makita natin yung pagkakaiba ng parusa at ng disiplina, no? Kaya ang Diyos hindi pwedeng hindi na kayo parusahan pag gumagawa kayo ng mali. Kasi makatuwiran siya. Ngayon, ang Diyos naman, kaya dinidisiplina kanya kasi mahal kanya. Kaya tatay, kasi tatay mo siya. Pero ang Diyos, kaya kanya pinaparusahan kasi mali yung gawa mo, kaya hindi niya pwede palagpasin yung mali mo. Kasi makatarungan siya. Oh, nakuha niya yung pagkakaiba ng punishment. Proverbs 3:1-6. Sige, dito nga tayo. Kasi, hindi ko kinupya to. Ang mahaba, tinatamad ang magsulat. My son, do not forget my teaching, but take to heart, keep my commandments. For length of days and years of life and peace will be added to you. Ang ganda ng mga ko ni Lord, no? Tagtagan niya ang buhay mo na mayroon kang taglay na kapayapaan. Ibig sabihin, you are living in this world peacefully. Next, let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your necks, write them in the tablets of your hearts. Next, so you will find favor and good success in the sight of God and man. So at least, ang pangako ng Diyos sa inyo. Magkaroon ka ng good success in front of men. Ibig sabihin here on earth. Mag-success ka sa buhay mo, maging successful ka. And also in the sight of God. Next, you will find trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. And in your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Alam ko kasi yung verse, no? Kaya alam mo, kayong mga tatay, lean not
ng iyong buhay. Kasi kung minsan, dinidirect natin yung ating buhay, tayo yung nagmamaneho sa buhay natin. Pero ang sabi ng Proverbs 3, sabi niya, hayaan mo na ang Diyos ang magmaneho ng buhay mo. Kasi hindi ka niya dadalhin doon sa kapanganakan. He will bring you to good success, favor. Sabi niya, in the sight of men and of God, you will find favor. Your days will be lengthened in this earth. Sabi niya kanina, di ba? You will have good success in life. Gusto niyo, successful life. Ayaw niyo. Uy, siyempre gusto natin to be successful in life. Kaya nga nung araw, what is your motto? I want to be, my motto is to be successful in my life. What is your hobby? Okay. Reading, dancing, iba eating. Di ba? Ano pa kasi? What likes? Anong gusto nyo? Likes and dislikes. Naalala ko kasi noong panahon, nung sasabi yung slumbook na yan. Kayo hindi na, no? Wala na talaga mga slumbook na yan. Kami ganun eh. Mayroon pa akong librong maliit yan. Lahat ng kaibigan ko, pinapasulat ko doon. Define crush. Ha? Define love. Ha? Di ba? May mga ganun yan. Kaya, who is your first love? No, kunwari pa sila sabihin na, my mother, my mother. Pero hindi mo masulat na ang ibang pangalan, di ba? Ang tinanong ka. Do you have your boyfriend? Sabihin mo, Nan? Do you have girlfriend? Nan? Pagdating sa first love, my mommy, my daddy. Sinungaling. Diba? Pero may crush na. Pag nasa bahay ako, yung tatlo na yan, never-ending stories sila. Pag sinabi ni Mami Janet na, "Men, mag-deliver ka." Hindi pa yung kumitido si Milan. Wait! Kasi call a friend muna siya. Call a friend. Yesa, malyari ka, sukan mo. Pagkaya pwede Yesa, non, sukan mo. Either sa dalawa yan, darating sa bahay. Kasi nag-call a friend, buwisit ka na Amerika, hindi ka makalakad mag-isa mo. Sabi ko, hayaan na ni Melay gumagin ng pira. Abira-bira, at yun ay Yesa, at yun ay Hanon. To the rescue! At tula na lakad doon. Hoy! Magpayong kayo kapalit! Branding na kaya. Hindi sila pa masyadong aware sa madulok yung balat nila or something. Kasi katuwiran ng apo ko, iba na yung maganda. Oh, feeling ganda. Di ba? No ka rin ganda. Kaya nga, pinagsikapan ko talaga yan. Sabi ko, kawawa naman yung apo ko. Pag tumawa, sabi niya, at hindi niya sa rapat, nag-o-overlap. Kaya sabi ko, hayaan mo. Papagawa kita ng brace. Papag-brace kita. Alam mo yung isang kapatid na yan, walang binatbat yan sa'yo. Mas maganda ka sa kanya kasi siya, kumbaga, sabi ni Bakang Maymay, nasaan na yung sexy na cook in can? Pero yung isang sexy dyan, cook na nasakto! Sinabi ay ni Jeremiah sa dalawa ng pamangkin. Yung isa daw ng pamangkin, cook in can. Yung isa daw ng pamangkin,
ano, i-discourage ko yan eh, yung isa. What is a face if your body is... Naku, i-discourage ko parati yan. Aamin mo yung gandang mukha kung pagdating sa ibaba. Hindi. May nag-comment. Alam mo na, ay, wait, listen. Alam mo na yung meditation, just para to make you laugh today, no? Kasi parang seryoso ka. Nung nag-meditation ako ni Brother Manny, dumating na yung mga ninong dyan, ang tagal, di ba? Dyan na sila. Eh, nilapitan ko sila, in-interview ko sila. Anong pangalan mo? May JP, may JC, may Adrian, may... Andyan sila, no? Nung pumasok na yan si Mikey, pumunta, mag-attend kayo sa church. Kasi, yung mga young people namin dito sa church, ganyan kagaganda, pero ganyan kalalaki. Tawa nila, wala kayong dalawa dyan. Sabi ko, wala pa si Angel doon. Wala pa si Chloe doon. Wala pa si Jenny doon. Si Cleo, di ba, kung nag-a-attend lang yun, heavy. Pero look at the faces naman. Miss you. Tingnan mo lang yung mukha talaga. May nose katawan. Kaya nga alam mo, if you want to look good, yun ang sinasabing discipline. Papasok din yung disiplina. Kasi, ang discipline also means training. Alam mo pag nag-training ka, you have to i-train mo yung mga parte ng katawan mo na hindi maganda. Kung saan yung kulang sa'yo, yun ang tinitrain sa'yo para maging maganda yung part na ganon. Ganon din ang Diyos, kaya dinidisiplina sometimes tayo. Nararanasan natin yung iba't ibang uring pagsubok sa buhay natin. Kasi nga, dinidisiplina tayo ng Diyos, tinitraining niya tayo kasi dito masusuka kung hanggang saan ang pananampalataya mo. Ngayon, kung kulang ka sa bandang ganito, ito walang self-control. Diyan ka na i-training sa self-control. Papadalan ka na ng problema na parang hindi mo makontrol yung sarili mo. Parang sasabog ka na parang bulkan. Pero sabi ng salita ng Diyos, natagumpayan yan. Sabi niya. Kasi pagdating sa verse 11 eh. Verse 11 tayo. Hebrews 12. For the moment, anong ibig sabihin ng for the moment? For a while, ngayon, at present, sabi niya, all discipline seems painful, rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Maranasan mo yan, pero sabi niya, ngayon lang yan. Oras na nag-training ka, sabi ng Panginoon, sa bagay na to, sa disiplina ng Panginoon, ang sabi niya, mayroon kang aanin na prutas. Ano yun? Peace and righteousness. Ayaw mo yun? May kapayapaan ka sa buhay mo? Ayaw mo yun? Makatuwiran ka? Kasi nagkakasama yan eh. If you are righteous, you have peace. If you have peace, matuwid ka. Kasi wala kang kalaban, di ba? O sige, verse. Dalawa na lang. Last 2 verses. Ay, marami pala to. 2 Corinthians 4:16 to 18. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, so we do not lose heart, though our nature is
Ngayon lang to. Ngayon lang. May naghihintay sa atin. Di ba? Ano yun? Glory. 2 Corinthians 12:9 and 10. And this is my last verse. Last verses pala. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. 10. For the sake of Christ then, I am content with weaknesses, insults, hardship. Yung sinasabi ni Pablo, no? Weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Kaya masabi ni Pablo, kaya wag tayo minsan makunwari na wala tayong mga dala-dala sa buhay. Kasi sabi ni Pablo, ako, I am proud of my weaknesses because I can see in my weaknesses, I can see the power of Christ working in me, sabi ni Pablo. Kaya tayo, pag may mga bagay tayong manghihina sa buhay natin, asahan mo, hindi mo yan kaya, pero mayroon kang dapat puntahan or tawagan or i-text para matulungan ka and you have your number with salamat, di ba? You have your Father in heaven, di ba? Na pwede mong tawagan. Mayroon kang direct line sa ating Panginoon. Kaya anong gawin mo? Kunin mo na yung inyong cellphone, tumawag ka na, mag-dial ka na. Anong ibig sabihin? Pray. Mag-pray ka. Humingi ka ng tulong, tumawag ka sa ating Panginoon. He is just a call away. Di ba kanta yun? Call away naman. Sabi niya, yung mga bagay na to na nangyayari, kasi alam si Pablo sa totoo lang, during his ministry, mayroon din siyang isang bagay, sabi niya, thorn in my flesh. Hindi lang talaga sinasabi ni Pablo kung ano ba ito, thorn sa kanyang flesh, na mayroon siyang pinagdadaanan. Mayroon siyang pinagdadaanan, hindi natin alam kung sakit, hindi natin alam kung kasalanan na pilit niyang pinaglalabanan sa buhay niya. Kaya lang, ang sabi ni Pablo, I am struggling. Nagsastruggle siya doon sa thorn in his flesh. Ibig sabihin, may mga bagay na tinik sa kanyang laman. Ibig sabihin, pag may tinik ka sa laman, masakit yun. Parang hindi mo kayang mabata. Parang ibig sabihin, nararamdaman mo siya parati sa buhay. Pero ang sabi ni Pablo, ang sabi niya, for the grace of God is sufficient in you. Kaya tayo man yan, lahat na nangyayari sa buhay natin, sometimes it's godly discipline. Godly discipline yan. May nararanasan kayong mga bagay na para bang sabihin mo, Kristiyano na ako, bakit nararanasan ko pa ito? Kamukha yung kay Sis Lilith, alam mo, nung Sunday na yun, ikakasakay pa namin siya sa kotse. Pero ako talaga, sigurado naman ako na wala siyang COVID. Wala yan, walang COVID si Dilin. Bagamat sinabi niya, nag-text siya sa aking kamukasan noon. Pastora, pang-pray mo ako kasi talagang yung lahat nakasamahan ko dito sa trabaho, positive talaga sila sa COVID. At talagang, ako, close contact ako. Eh, nagsamba siya sa Casmore. Close contact rin siya doon sa Casmore. Tapos, taksipin ko pa siya sa kotse ni Brother Ricky. Oh. Pero alam mo, ako sigurado naman ako, wala yan, wala. Kasi kung nahawa lang ako ng COVID, dito totoo yun. Kasi sa totoo lang, na-influensya anak nito eh. Kasi parati niyang sinasabi sa akin, wala namang COVID, Pastora, which is I also believe.
sabi ni Ate Des kanina sa akin, parang pinaparinggan ako, kaya nga ako umiyak pastoran, yung gano'n, kasi naisip ko, sabi ko, Des na hindi, kinakalaban na ako. Sa totoo lang, totoo naman yung sinasabi ni Sister Beth. Kaya daw siya naiyak kasi mapalad siya. Kasi mukhay siya. Samantalang nun, napakapalad nila sa kanilang worldly lives. Mapalad sila sa kanilang katayuan sa buhay, but still, tingnan mo. Sa bagay mo, sino ba tayo para mag-judge na si Noynoy Aquino ay kung saan siya naroon, di ba? Hindi natin alam. Pero ang mahalaga sa atin, sabi niya, kailangan yung mga witnesses natin, itong mga kalamitis natin, persecutions, lahat ng bagay, afflictions, yung naranasan natin sa buhay, sabi ng kami, panandalian lang yan. Ang sabi ng Panginoon, kahit na dinaranas mo yan, my grace is sufficient to you. You have to boast to your witnesses because you can see my power in your witnesses. Kikilos ang Diyos sa kahinaan natin para tayo maging malakas doon sa mahina nating katawan. Sa ating pananampalataya, kung saan tayo mahina, doon ko'y kilos ang power ni Lord sa buhay natin para maging malakas tayo sa Panginoon. Kaya hindi niya hayaan tayo na ma-infect ng COVID-19. Maniwala kayo sa Diyos. Hindi hayaan ng Diyos na isa sa atin. Oras ng hinayaan ng Diyos na isa man sa atin ay na-infect ng COVID-19 na yan, alam ng Diyos yung kahinanatan ng all nations. Sigurado, sarado. I-stop na naman ang panambangan sa church. At hindi hayaan ng Diyos yan. Hindi yan hayaan ng Diyos na magkalutalo tayo ni Satanas. Hayaan ng Diyos na ma-stop na naman ang gawain sa all nation. Hindi. Kaya nakundaan ninyo mga kapatid sa Panginoon. Huwag kayo matakot sa pumapatay ng inyong mga katawan, kundi matakot kayo sa pumapatay ng inyong kaluluwa. Ano ibig sabihin na? Huwag kayo matakot kayo sa mga pumapatay, sa mga akit, sa mga healer, sa mga sakit, sa mga karamdaman. Subalit, sabi ng Panginoon, matakot kayo sa akin. Matakot kayo sa Diyos. Let us pray.